Pangsanlibutang ulat. Eternal Body System, December 14, Alaska, Micah. Excited si Micah na maging camp counselor ng mga grupo ng kalalakihan sa summer camp sa Alaska. Siya ay 11 taong gulang at nakatira sa Oregon. Nabighani si Micah sa isang kwento ng mission story tungkol sa isang bata na natatakot sa multo hanggang sa makilala niya si Jesus na mas makapangyarihan sa lahat. Nang dumating ang 13th Sabbath, masayang nagbigay ng offering si Micah para matulungan ang mga bata sa Camp Polaris. Hindi inaasahan ni Micah na paglipas ng 6 na taon ay makakapagtrabaho siya sa Camp Polaris, at magkakaroon siya ng pagkakataon na ibahagi sa mga katutubong Alaska ang pag-ibig ni Jesus. Ganito ang nangyari. Si Micah, bilang isang 17 taong gulang na estudyante mula sa Oklahoma Academy, ay pumunta sa Alaska habang summer break para magtrabaho bilang isang camp counselor. Sa Camp Polaris, inilagay siya sa pamamahala sa 6 na batang lalaki na may edad 10 hanggang 15 sa isa sa mga cabin na itinayo sa tulong ng 13th Sabbath offering na ibinigay niya noong bata pa siya. Araw-araw siyang nananalangin para sa pagkakataong may bahagi si Jesus. Isang gabi, binuksan ni Micah ang kanyang Biblia sa Roma Kapitulo 8 versikulo 38 para sa kanilang worship sa cabin. Binasa niya, "Sapagkat ako ay naniniwala na kahit ang kamatayan o ang buhay, kahit ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, kahit ang kataasan o ang kalaliman, o ang alinmang bagay na nilikha, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Pagtingala, sinabi ni Micah, "Ano sa palagay nyo iyon? Ang Diyos ay laging kasama natin at ang ating kaibigan." Sandaling pinag-isipan ng mga lalaki ang ideya. Pagkatapos ay sinabi ng isang batang lalaki, "Si Jesus ang ating walang hanggang body system." Ngumiti ang ibang mga lalaki. Ang Camp Polaris ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang body system kung saan walang bata na pumupunta kahit saan ng mag-isa. Kung ang isang batang lalaki ay gustong pumunta sa isang lugar, kailangan niyang magpasama sa ibang lalaki. Ibig sabihin, kung gusto niyang pumunta sa banyo, kailangan niyang magpasama sa isang kaibigan. Kung gusto niyang kumuha ng tubig mula sa gripo sa labas, kailangan niyang magpasama sa isang kaibigan. Kung gusto niyang bumalik sa kanyang cabin para sa isang bagay na nakalimutan niya, kailangan niyang magpasama sa isang kaibigan. Sinasanay ang mga batang lalaki sa body system sa kampo. Ngunit ang talata ng Biblia ay nagmungkahi sa kanila na si Jesus ang kanilang eternal body na kasama nila sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. Tama iyan, bulalas ni Micah. Si Jesus ang ating walang hanggang body system. Kahit anong gawin natin, laging kasama natin si Jesus. Minsan nakakalimutan natin ang isang kaibigan sa banyo, ngunit hindi natin kailangang mag-alala na makakalimutan tayo ni Jesus. Lalong lumawak ang mga ngiti ng mga lalaki. Nagustuhan nila ang ideya na si Jesus ang kanilang walang hanggang kasama. Tinanong ni Micah kung sino sa mga batang lalaki ang gustong manalangin. Tahimik ang lahat, tapos may isang batang lalaki ang nagsalita. "Dati akong nagdadasal," nahihiyang sabi niya. "Pero matagal na yun at nakalimutan ko kung paano." Sabi ni Micah, "Pwede na tayong magdasal ng sama-sama. Tutulungan kitang manalangin. Ulitin mo lang ang mga sasabihin ko." Iniyuko ni Micah ang kanyang ulo at nanalangin. "Mahal na Diyos, salamat po sa araw na ito. Mahal na Diyos, salamat po sa araw na ito." Ang pag-uulit ng bata, "Iligtas mo po kami ngayong gabi. Iligtas mo po kami ngayong gabi. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. At salamat po sa lahat ng kasiyahan namin ngayon. At salamat po sa lahat ng kasiyahan namin ngayon. Amen. Amen." Nang maglaon,
Nang ang lahat ng mga batang lalaki ay mga nakahiga na sa kanilang mga tulugan sa kanilang mga higaan, pinuntahan ni Micah ang batang nagdasal. Kausapin mo lang si Jesus na parang kaibigan, bulong niya. Sabihin mo sa kanya kung ano ang nangyari sa araw na ito. Tamango ang bata. Si Micah ay nagniningning sa tuwa habang patungo sa kanyang higaan. Napakasarap ng pakiramdam niya. Araw-araw siyang nagdarasal para sa pagkakataong maibahagi si Jesus. Ito ay isang kahanga-hangang gabi. Salamat po sa 13th Sabbath offering noong 2015 na nakatulong sa pagpapaayos ng Campo Laris gamit ang mga bagong cabin, paliguan at palikuran. Maaari mo ring ibahagi ang pagmamahal kay Jesus sa mga batang katutubong Alaska ngayong trimestre sa pamamagitan ng pagbibigay sa 13th Sabbath offering na mapupunta sa Bethel, Alaska. Salamat po sa inyong pagpaplano ng masaganang handog sa darating na ika-28 ng Disyembre.